36,000 balikbayan box ang natenga lang at hindi na i-deliver ng iisang kumpanya, ang Makati Express Cargo Incorporated. Sa kumpanyang yan, ang halos 80% ng mga container van na inabandona ng ilang consolidators at deconsolidators company. Kinasuhan ng Bureau of Customs ang kumpanya ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Katumbas pa naman ng halos 6,000 pesos ang ibinayad ng mga OFW sa kada balikbayan box. Hindi bababa sa 330 million pesos plus yung nakulimbat o pinakinabangan ng mga nanloko doon sa mga nagtiwala natin mga kababayan. Napakalaking pera nito at therefore napakalaking krimen. Hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng laman ng mga kahon at dugot pawis na sa likod ng unti-unting pagpuno sa mga ito. Natenga ang libo-libong balikbayan boxes dahil hindi nagbayad ng shipping costs at ibang bayarin sa Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Bukod sa naunang kaso ay inihahanda na ng Customs ang reklamong large-scale estafa at cybercrime laban sa Makati Express Cargo na nag-ooperate pa rin daw sa ibang bansa. Oktubre pa suspendido ang accreditation sa Customs ng Makati Express Cargo at ibang kumpanyang sangkot. Wala pa ring tugon ang Makati Express Cargo sa aming mga email at tawag.